selected choir, Mimal. Kaya tayo ay tumayo, Mimal. Dito na po tayo sa pinakamahalaga po, pag-inig salita ng mga Pinoon. Ito po dalalin sa ating beloved ordained preacher kay Andy Binias. Elbisyon, ang beloved preacher, Jerry Galgo. Everybody say, praise the Lord. Manalangin tayo lahat, maminamahal. Opo, nagilang Diyos, ang mabanal sa pangalan mo, malapang noon. Maraming salamat. O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming buhay, nga pinarati mo kami rito na maluwalhati. Upang ikaw aming sambahin, purihin, pasalamatan. Thank you so much, Lord. Hallelujah. To bless your anoint the humble the service, Lord. From the start until the song of the choir, Lord. I'll give him touch and offering. Lord, of course, this is the fruits of prayer, sacrifices of the beloved parents and the Lord. I know, anoint me, God. I cannot do anything without you, Lord. I bind Satan, cast out hindrances in our midst, might now, my God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, mamamahal. So, first of all, the highest praise, glory and thanksgiving and majesty, only to our loving God, there is the Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, and we always remember and cherish their blessed preaching and teaching, and also greetings to the whole blessed Almeida children, and their beloved family, and again also my beloved family din, at saka my beloved co-workers, co-preachers, and to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat po natin mga webcast viewers sa buong daigdig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Maminamahal, hindi tayo magtagal sa gabing ito, ang ating pag-aralan, yun din natawag na sincerity. Sincerity, meaning ang sinceridad ba natin? Amen? Amen? Sincerity is the godly virtue of living without masked, deceit, or ulterior motives. Often defined as transparent motives, it means aligning internal beliefs with external action, treating others with honesty, and serving God from a pure heart, not for public recognition or profit. Amen. Ang sinseridad, mga minamahal, ito po ay makadiyos nga ugalit kabutihan. Amen. Nga hindi po tayo nagmamaskara. Ibig sabihin ng maskara, siyempre, pakitang tao lang yon. Amen. Kaplastikan lang yon. Without mask. Walang maskara. Deceit. Ang ibig sabihin ng deceit ay walang kalukuhan, walang panglilinlang, pangluluko, yun ang deceit. Or ulterior motives. Ang ulterior meaning wala kang tinatago. Amen. Wala kay lihim ng mga motibo sa loob ng puso mo. Amen ba? Open, define, at palagi ito na may meaning na is a transparent motive. Ang transparent motives ay wala na itago. Transparent meaning lusot-lusutan. May dito ka, makita mo doon. Kaya wala kang tinatago. Walang lihim, walang ulterior motives. Ibig sabihin, transparent ka. Nakita nila yung ginagawa mo, mga action mo, lahat, puso mo, nakikita nila. Yang ituwag na sinseridad. Palakpakan natin Diyos. Amen ba? Transparent motives, it means aligning internal beliefs. Naka-align, nakalinyada sa loob ng ating panampalataya. Our internal beliefs with external action. Diba? Naka-align, pinapakita dito, naka-align ang ating pangloob na panampalataya at paniniwala at nakikita sa ating panglabas na mga ginagawa. Amen. Ibig sabihin, walang kaplastikan. Amen ba? So, treating others with honesty. Gina-treat mo yung kapwa mo with honesty. Naging honest ka.
Hindi ka mangluluko, hindi ka scammer. And serving God from a pure heart. Naglilingkod ka sa Panginoon ng dalisay na puso. Kung sa Bisaya pa ay, anong dalisay sa Bisaya? Putli nga kasing-kasing. Amen? Nangalagad ka sa Diyos sa may putli nga kasing-kasing. Dalisay na puso. Not for public recognition or profit. Hindi para nagpapakitang tao ka lang na parang i-recognize ka naman. Okay yan, mabait siya. Hindi po. Or imo kaugalingon nga profit. Sa imong pakinabang. Yan po ang ginatawag na sincerity. Amen ba? Amen? Ito yung mga susi ng components of sincerity sermon. Ang ibig sabihin, susi ng components of sincerity sermon. Components meaning pira-piraso at inisa sa mga sincero nga sermon. Malaman natin ito. Una, God judges the heart. Una-una, ang Panginoon ay naghusga, nagda-judge sa puso ng tao. Kung gaano ka sincero sa Kanya. Ang Ginoo, ang Diyos lamang nakaalam. He knows to judge our heart. Alam ng Diyos. Kahit sabihin mo sa ibang tao, nga ikaw ay mabait, ikaw ay sincero, pero God knows. He knows how to judge your heart. Alam ng Diyos na yung puso mo, hindi pala sincero. Sincerity is prioritized in Scripture. Ang sinseridad ng tao, ginauna palagi ang salita ng Diyos. As God values of pure heart over skill for our action, kailangan ang nasusunod niya yung ugali ng Diyos nga mayroong dalisay, putli nga puso, no? Mahigit pa sa sukatan sa ating mga ginagawa. Palakpakan natin Diyos. Katulad sa example, sa gitawag na widow's mite. Alam mo yung widow's mite? Yung babaeng balo nga nagbigay ng 2 mites. 2 sinsilyo lang. Or example ni Cain at ni Abel sa ilang mga sakripisyo nga binigay halad sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Yung babaeng bao, nagpapakalimos, pobre, mahirap. Ngunit nung nakita niya ng aral nating mahal na Panginoon sa pagbibigay, makita maraming mayaman nakaupo doon at nagbigay doon sa may box, box of treasury, naghulog sila. Yung babaeng bao na may 2 mites lang, 2 barya, nibigikan sa kanyang pagpakalimos. Mga minamahal, lumapit doon at hinulog ang kanyang katapusan na pera. Sabi ng Panginoon sa mga kaharap niya mga disipulo, yung mga mayaman lumapit naghulog, sobra lang barya, sinsilyo sa ilang kayamanan. Kung itong babaeng balo, nga mahirap, pobre, nagpapakalimos. Ang lahat na kanyang pinakalimusan, lahat, binigay, hinulog niya sa box. Lahat. Sabi ng balo, ibigay ko lahat. Bukas, wala na kumakain, mamatay na ako. So example of great action of sincerity. Walang halong kaplastikan. Aligning with a pure heart. Malinis na puso. Walang pagpaimbabaw. Lahat from His heart. From her pure heart. Putli, dalisay nga puso. Talagang binigay niya lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, sa lahat na nagbigay, ang babaeng bao, siyang nagbigay ng pinakamalaki at marami sa harapan ko. Aligning with the pure heart. God values of pure heart over the skill, more action. Mahigit pala yung ugali natin nga may mga pusong dalisay sa ating ginagawa kaysa ating mga skill, sukat ng gaano kalaki ang binibigay mo. Di man kayo maka-amen. Mahirap maging sincero. Amen ba?
Amen ba? Kaya ipakita natin. Pag tayo sumamba sa Diyos in times of services, Wednesday, Friday, Sunday, see to it. Ang ating pagsamba dito ay galing sa ating putli, dalisay nga puso. Walang halong hypocrisy. Samba-samba ka lang dahil merong gito nakakita sa simbahan. Nakikita ng Diyos yan. Sumasamba ka dito, hindi ka nag-concentrate. May nagpatotoo dito, kayo doon sa kilid, nagpatotoo rin kayong dalawa, nagchismisan kayo. Nakikita ng Diyos yan. Yung pinag-usapan nyo, yung walang kabuluhan, yung mga kapwa, yung kapatiran, sa ilang mga yung pagchismisan at puro istoryahan yung katitisuran. Ay ikaw may malinis na puso, dalisay na puso, sabi sa putli na puso, pag sumamba ka dito, wala kang pakialam sa iyong katabi. Aligning, nalakaliniada ang puso mo nga putli, dalisay sarapan ng Diyos. Nga pumunta ka rito kay gusto mong purihin, sambahin ang ating Panginoon. Wala kang pakialam sa tabi mo. At anong pinagsasabi-sabi nga istorya, wala kang pakialam. Nakikinig, nakaupo ka, nakikinig ka dyan sa mga patutuo. Nagpupuri ka na to sa puso, inaawitan mong ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya gusto mo, pag magbubing ng Holy Spirit, madama mong presensya ng Diyos sa puso mo. Tuwing kakantang choir, madama mong presensya ng Diyos. Mapupuspos ka. You don't mind. Hallelujah. Sa iyong katabi, anong nakikita mo rito? Panginoon, hindi po tayo nagsasamba dahil with all the hypocrisy of our heart. Pupunta tayo dito dahil pusong dalisay gusto ng ating mahal na Panginoon. Para pag uwi mo sa tahanan mo, punong-puno ka ng presensya. Uawas ang presensya, umiyak ka sa kagalakan. Malinis ang puso, mawala yung imong kakarnalan. Yan po ang gusto ng Diyos. That is sincerity. Sincerity to God. Godly virtue, baka Diyos nga ugali kabutihan, without mask. Pag simamba ka rito, hindi ka nagmamaskara. Ano ibig sabihin ng nagmamaskara? Ikaw ay double faces. Ang kabila sa Diyos, ang kabila sa tao. Mayroon ka dito, tinitingnan lang. Kaya, nakamaskara ka. Bakit yung sample dito? Sincerity is a godly virtue. Baka Diyos nga ugali, kabutihan, of living, mamuhay ka without mask. Walang maskara. Sabi-sabihin, kitang-kita yung kagandahan ng mukha ko kung sino ka. Hindi ka double face. Hindi ka doble mukha. Hindi ka nakamaskara. Without deceit. Amen? Without deceit. Ano bang deceit? Paglilinla. Panglilinla, pangluloko, kung sa Bisaya, pangilad, o pang-scam, yun ang deceit. Without deceit, ang pagsimba mo rito. Or ulterior, walang lihim, nakatago, nga pakarong inon kaplastikan sa puso mo. Kung bakit dito ka sa loob ng sambahan sumamba. Ang loob ng laman ng puso mo, dalisay, putli. Ang purpose mo dito para lang paluguran, sambahin, awitan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang tao. Amen? Hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos dalawa. Paluguran mo ang isa ibaliwala mo. We cannot serve two masters. You place the one and you disregard the others. You cannot serve God with mammons at the same times. Hindi ka magiging makapaglingkod sa Diyos sa pinagitan ng pera. Mammons meaning pera, material na bagay. Kaya pagsimba mo dito, pure heart ka. Hindi yan sumasamba ito, nagpapautang ka dyan, nagpapa 5-6 ka dyan.
nangungutang ka dyan, nagtatransaksyon ka namang ginto, mga lahat-lahat ginagawa mo, mga minamahal. Kaya address to you, my beloved brother, brethren, tuwing gawain, wala ako nag-question nga nagtitinda kayo sa inyong mga likod. Kailangan nyo man magkumita ng pera. Pero kung maminal, madisturbo lamang ibang kapatiran dito, pinapabantay nyo sa tindahan nyo, hindi na makapag-concentrate. That is deceit. Panlilingla yan. Hindi na kayo makapag-concentrate, busy kayo sa pagsandok ng mga suman biko nyo dyan. That is deceit. Kaya hindi natin pwedeng sambahan gawin palingke. Ito po'y sambahan, sanktuaryo. Ang sanktuaryo sambahan, it's a holy place. Banal nga lugar nga mga tao dito mayroong dalisay nga puso. Isa lang ang aksyon sa pagpupuri sa Diyos. Pagpalugod ng Panginoon. Kaya mga minamahal, please, para lalo kayo pagpapalain, okay ba na, nagtitinda ka to earn a living, to help to support yourself, your family. Pero pag sa oras ng gawain, please, maghanap ka pamaraanan nga makapag-concentrate ka. Makapanginig ka ng patutuo rito. Dahil mga patutuo, yan pong magdasig sa atin, mga minamahal. Yan pong magbigay ng encouragement sa atin. Lalo pag kumanta yung mga kwari, kailangan, hallelujah, umalis ka doon sa tindahan mo. Hallelujah, kailangan magpuri ka. Kailangan mapuspos ka ng banal ng Espiritu para ang puso mo maging dalisay, maging putli, maging banal ang puso mo. Hallelujah. Kaya hindi yan mapasukan ng banal ng Espiritu, ang papasok yan masamang Espiritu. Uwi kasi yung tahanan, wala kang joy, wala kang peace, wala kang kagalakan. Bakit? Yung pagsambaw, hindi pure ang puso mo. Hindi naka-align para maging dalisay ang puso para sa ating pinakababahal na Panginoon. Sincerity is a godly virtue of living without mask, walang maskara, without deceit. Pangdaya, panglilinlang, or ulterior motives. Wala kang tinatago, wala kang lihim na motibo. But in open, defined, a transparent motive. Transparent meaning, nakikita ng Diyos yung puso mo, labas-pasok, lusot-lusot ang puso mo yan, transparent. Ikaw mismo alam yung puso mo, nakikita ng Diyos yan, alam din yung kapwa mo, mga minamahal. It means aligning internal belief. Naka-align ang imong puso, sa loob ng puso mo yung panampalataya mo sa Diyos at nakikita sa panglabas mong ginagawa. With external action. Kasi marami ibang kapatiran matitisod. Yung mga children's choir, na dapat dito mo po makinig, pinapabantay mo ng tindahan mo. Mali po yun. Kahit bibigyan mo pa ng blessing yan, mali. Kasi kailangan ng mga children's choir dito. Iba yan ang children's choir, mag-learn doon sa loob ng school nila. Ipanababantay mo ng tindahan mo, hindi po ganun. Ikaw nagtitreats ka na ng mali. Kawawa yung mga bata kasi kailangan natin ma-revive yung mga bata. Amen? Para may magbantay ng tindahan mo dyan, mag-hard ka ng mga sanlibutan. Sila patindahin mo doon. Para ba masave pa yun? Para pag masave yun, sabihin lang, ikaw na magbantay yan, kaya kailangan ko mapuspos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ganon kahalaga ang meaning ng sincerity. Sincero ka ba? Opo. Hindi naman nakita sa ginagawa mo. Amen. So nakamaskara ka. Kaya naka-align. It's a transparent motives. It means aligning eternal beliefs with external actions. Treating others with honesty. Itratar mo ang kapwa mo nga ikaw ay honest. Honesty is the best policy. Serving God from pure heart. Paglingkuran Diyos na may pusong malinis at dalisay. Not for public recognition or profit. Hindi para lang ma-recognize ka ng mga tao at para lang siyang pakinabang. Tama? Hindi po para siyang pakinabang. Maglingkod ka, hindi po para ma-recognize ka lang ng tao. Hindi. Kailangan ang Diyos mag-recognize sa iyo. Profit sa iba, profit sa iyo. Hindi po sa iyong kulingon, makinabang ka lang. Ang iba kawawa. Hindi man kayo nakikinig.
Amen? Everybody say, praise the Lord. So, God judges the heart. Nakikita ng Diyos. Siyang mag-judge, huhusga ng puso natin. Kung ang sinusunod ba natin yung turo ng Diyos upang maging dalisay ang ating puso, mahigit pa sa mga gaano kalaki skill or action. Katulad ng babaeng bao sa Biblia. Maging si Cain at si Abel. Di ba? Magkakapatid yun. Nakita natin yung itawag na sincerity. Si Cain, farmers, nagtatanim ng mga gulay. Si Abel, tagabantay, alaga ng mga tupa. Mga karniro, mga kambing. Every year, nagkaroon sila ng sacrificial offering sa ating mahal na Panginoon. Lahat sila, yung pinakadabis nilang mga pananim, harvest, mga hayop, yun ang dala-dala sa altar. Ito wag na sacrificial offering para sa Diyos. Para pag nagustuhan ng Diyos yung kanilang offering, bababa ang apoy galing sa langit, tutupukin ang kanilang offering. Pero pag hindi galing bababa ang apoy sa langit, susunugin ang kanilang offering, hindi po nalugod ng Diyos sa kanilang halad, alay. Ang nangyari, nag-harvest na sila. Si Cain, nang-harvest ng mga gulay niya. Pero ang ginharvest niya, pinagpipilian yung mga maganda, ang linagay doon, may mga uod, yung mga kutitot. Si Abel ang minigay, pinakadabis, pinakamalinis, pinakagwapa na kanyang tupa. Makinis, binigay sa Diyos. So God judges our heart. God judges our heart. Ang Panginoon, siyang nakaalam maghusga ng ating mga puso. Kung ang ating ginagawang paglilingkod sa Kanya ay putli, malinis at dalisay nga puso. The Lord judge. Ngayon, pagbigay ni Cain, hindi bumaba ang apoy. Doon bumaba ang apoy sa alay, offering ni Abel. Natuwa ang Diyos. Kaya bakit? Kung magbigay ka lang naman sa Diyos, ipakita pong sinseridad mo sa iyong aksyon. Para matutuhan. The best, ipakita mo with all your sincerity. The best na pagpupuri. The best na pakikinig. The best na offering. The best, lahat the best. Para maabot natin yung puso ng Panginoon. Nagsilo si Cain. Pinasukan siya ng demonyo. Sabi ng demonyo, uy, papatayin mo yung kapatid mo dahil hindi natuwa ang Diyos sa offering mo. Imagine. Grabe kagad ang demonyo. Dahil bakit? Hindi sincero ang kanyang pagbigay sa Diyos. Hanggang pinatay niya ang kanyang kapatid. Gabi palang demonyo, no? Pag hindi ka magsinsiro. So masamba ka dito, hindi ka sincero. Namamantay ka lang. Hindi ka nag-concentrate. Delikado. Pasukan ka pala ng demonyo. Kaya magsilos kasi yung kapwa na napupuspos ng Holy Spirit. Ikaw wala ka naramdaman ng Holy Spirit. Bakit hindi yung puso mo hindi dalisay? Bakit hindi tos puso yung pagbibigay mo ng sakripisyo ng mga pagsamba sa Diyos? E minsan magsisilos ka, bakit siya lang napupuspos? Ako hindi. Gusto ko rin sana maranasin yung nanginginig ako. Ang Panginoon, God knows who judge our heart. Whether it's sincerity or not. Kaya sabi ng Panginoon, Cain, where is your brother? Bakit? I am my brother's keeper? Ako bang tagabantay ng aking kapatid? Grabe, tayo mo, sagot niya sa Panginoon. Panginoon na yon, nangusap sa kanya, Cain, where is your brother Abel? Why? I am my brother's keeper? I don't know. Where he are? Sabi ng Lord, ng Panginoon,
You are your brother's keeper. Tagabantay ka, taga-asikaso ka na yung kapatid. Takot na siya sa Diyos, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. Kung gusto mo, pagpalain ka ng Panginoon, palagi ka maligaya, payapa, palagi kang daluyan ng grasya, biyaya, walang masama sa isipan mo, palagi pure ang puso mo, ibigay mo ang the best sa ating pinakalang Panginoon, ng mga pagsamba. Walang sasagi sa isipan mong masama, walang carnalities, walang evil thoughts. Wala. Pure heart. Malinis na puso sa ating Panginoon. Everybody praise the Lord. Kaya mga namahal, mayroon dito sunod, anti-hypocrisy. 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 Mayroon palang true sincerity or anopokritos, sa Latin natin yan, is without hypocrisy. Acting as an anti-hypocritical in honest presentation of oneself. Kung gusto mo, ang ginagawa mong pagsamba sa Diyos, ginagawa mo lahat without hypocrisy. Kilanglan, ibigay mo ang lahat, you act as anti-hypocritical and honest representation para sa ating Panginoon. Honest. Yung tansyon na pinili mo, hindi mo kinukuhaan, hindi mo binabawasan kahit piso. Honest representation of oneself. Yung mga pagpupuri mo ay malinis, honest ka sa pagbigay mo ng presentation mo sa ating mahal na Panginoon. Without hypocrisy, with an open heart. That is true sincerity. Kaya mga minal, nakikita na Diyos, ang Diyos ang nagda-judge ng ating puso. Mga minal. Sa tao, makapakitang tao ka, na you're so honest, you are so sincere, pero sa Diyos, He knows to judge our heart. Whether it is pure or not. Everybody say, praise the Lord. Sunod, motives matter. Motibo sa mga bagay-bagay. God evaluates why we do something. Nakikinig ba kayo? Motives matter, ibig sabihin, motibo sa mga bagay. God evaluates, ang Ginoo nag-evaluates, ginabalansi niya. Evaluates why we do something. Kung tayo pa'y gumagawa ng mga anumang bagay. Not just what we do. Hindi dahil sa ating na ginagawa. True devotion is not a performance. Nakikinig pa kayo? Ang totoong devotion, pagsamba sa Diyos, pagpupuri, hindi po sa ating pinapakitang performance dito. Na magaling ang boses mo. Magaling ka mag-arte. Kaya as condemned in the Pharisees. Kaya mga Parisiyo, kinundim ng Diyos. Ay bakit? Ang ilang damit nakaputi. Puting-puti. Ngunit ang puso nila, puro bulok na kalansay at skeleton na mabaho na. That's why the Lord condemned the Pharisees. Ang totoong devotion, simple lang. Tahimik lang is but a quiet. Tahimik, labing mapagmahal, at masunurin na puso. Walang reklamo. Kung member ka, yasahin ka sa gate, yasahin ka sa CR, wala kang reklamo. Saan kayo lagay, yasahin ang iyong leader, wala kang reklamo. That is sincerity. Relax, tahimik ka lang. Wala kang sinasabi. Ngunit mapagmahal ka sa iyong leader. Mapagmahal ka sa iyong kapwa. Mapagmahal ka sa iyong sa church, sa patikan. An obedient heart. Obedient heart. Sumusunod na puso. Walang reklamo. Walang reklamo. Walang reklamo.
That is sincerity. Kahit saan ka dalhin ng Diyos, saan ka ilalagay, wala kang reklamo. But you are so quiet, wala kang salita, pero ang puso mo puno ng pagmamahal. At ang puso mo ay masunurin. Amen? Because God evaluates. Ina-evaluate ng Diyos. Tinitingnan niya why we do something. Bakit gumagawa tayo ng anumang bagay? Nakikita ng Diyos. Not just what we do. Hindi dahil sa ating nagawa. Kundi ina-evaluate niya, bakit gumagawa ka ng ibang bagay? Hindi dahil sa ating nagawa. Ang tanong ng Diyos, ina-evaluate niya kung bakit gumagawa ka ng ibang bagay. Hindi dahil sa iyong nagawa. Because the true devotion, totoong pagdebosyon, pagsamba is not a performance. Kasi minsan, may sumusunod, nagdadabog. May sumusunod, sa puso niya nagreklamo. Sumusunod, pumabigat sa puso. Sumusunod, pinagabagot-bot. Like the Parisiho. Pero ang taong totoong pagsunod sa Diyos, tahimik, mapagmahal, at ang puso ay sumusunod. That is motives matters. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dito na tayo sa pure heart. Example ni Paul in 2 Corinthians. Dito mo tayo. Example of Paul in 2 Corinthians. Nagito, Paul emphasizes acting with godly sincerity, not using the word of God for personal gain or fiddling the truth. Ang ibig sabihin, example ni Paul, gini-emphasize, pinagdidiinan ni Apostol Pablo, niyang pagsunod sa maka-Diyos nga sinseridad, hindi natin gagamitin ang salita ng Diyos sa ating personal gain. Or fiddling, nagpi-feed ka. Fiddling the truth. Kasi may mga Kristiyano, ginagamit ang salita ng Diyos para sa personal gain. Para makapangutang, mga pangloko, mga panglinlang. Tandaan nyo yan, mga minamahal. Amen? Amen? Not using the word of God personal gain for personal gain. It is self-interest. Or fiddling the truth. Or pinag-feed natin, pinagsasabi natin yung katotohanan, pero mayroon kang personal gain. Punta ka sa bahay ng kapatiran, kunwari may bersikulo ka pa, pero maya-maya, kahit 10,000 lang. Kasi bukas, puputulan na ako ng paa. Tubig. Amen? Amen. Di magulat yung kapatid, ha? Akala ko ba nagsishare ka ng salita ng Diyos? Bakit sa dulo may presyo? Not fiddling the truth. Hindi natin pinipidling, inaninegosyo ang katotohanan. Amen? Amen? Hindi natin dinidisibiyot, katulad ng Coca-Cola, ang katotohanan. Tandaan niyo po yan. Lahat ng pinag-usapan natin dito, sincerity. Hindi po hypocrisy. Hindi po pangluluko. Masakit ang salita ng Diyos, pero dapat malaman ng bawat Kristiyano. Amen ba? A pure heart, a true worship is a sweet fragrance. Ito ang pure heart. Yung pagdalisay ang puso mo, malinis, putli kung sa Bisaya. Ang totoong pagsamba is a sweet fragrance. Nakikinig ba kayo? Pag pumunta ka sa bahay, totoo ang pagsamba mo sa Diyos. Ito po'y matamis na perfume bago sa harapan ng Diyos. True worship is a sweet fragrance. Matamis na amoy. Matamis na samyo. When it flows from our heart truly in love with God.
na dumadaloy galing sa puso nating natutuo na nagmamahal sa Diyos. Hindi dahil sa ating outward lamang performance. Isa may nakikita ko ito, member nagpupuri, grabe na puspusan. Hindi ganun makaluhod. Gaganon lang sa likod yan. No? Para bang expert na, master na. Wala. Wala sa pakialam. Kaya meron dito kami kapwa preacher. Hindi ko na babanggitin kaya bawal yun. Pag magpuri kami dito, pag wala sa microphone, magpuri sa gano'n lang. Tahimik. Bibig niya, hindi na bumubuka, hindi kumakanta, hindi maawit. Wala kang marinig na. Kaya singaw na lang, hallelujah. Hallelujah. Wala talaga. Pero bigyan mo ng microphone, makahawak ng microphone, terrible. Parang masira yung speaker. Hallelujah! Bupus-pus. Terrible. Saan yung sincerity dyan? Sabi ko, ang paglilingkod sa Diyos, not in eye service or mean blessing. Hindi nagpapalugod ka sa tao, nagpapakitang tao. But in singleness of heart. May microphone kag wala. Ibukang bibig mo, umawit, sumigaw ka sa Diyos. Hindi dahil without, sabi naman for serving the Lord with pure heart. Hindi dahil sa without any mental reservation, but in open heart. Ano ibig sabihin? Without any mental reservation. May reservasyon ka lang. Pag wala kang microphone, hindi ka umaawit. So may reservasyon ka. Pero bigyan ka ng microphone, grabe, nagwawala. Nagwawala pag may microphone. Pero tanggalan mo ng microphone, saan ang sinseridad yan? Walang sinseridad. Sabi doon, that is hypocrisy. Maharap ka sa Diyos. Hindi ka kumakanta, hindi ka umaawit. Hindi ka nagtataas ng kamay, hindi ka nagpapalakpak. That is hypocrisy. Hindi yan sincerity. Pag dito ka sa sambahan, mga minamahal, lalo ko remember ka, pag tumungtong ka sa pulpito, pag kumanta ka dito, sikapin mo na mapuspos ka ng Holy Spirit. Totoo lang mata mo, ma-deform yung mukha mo, kasama mga luha mo dito. Na nakakalungkot, titingnan kayo, kumakanta kayo rito. Kapwa ano, grabe ng mga mukha, grabe iyakan kayo. Wala, ma-deform ang mukha mo, ganun ka lang pa rin. So, you have no feeling. Wala kang naramdaman. Kaya, we question, where is your sincerity in praising and worshiping the Lord? Why? Hindi mo madama ang presensya. Ano ba yung puso natin? Saan pumupunta yan? Where your heart align, not to God o to other? Ano ba? Saan pa pumupunta ang isipan mo at ang puso mo? Bakit hindi mo madama ang presensya ng Diyos? Hindi ka makasigaw, hindi ka makapaas ang kamay, wala. Umaawit ka dito, tulog ang isip mo, tulog ang tsura mo, tulog ka. Sa pulpito ka, tsura mo tulog. Wala kang kabuhay-buhay. So, I ask you, where is your sincerity, brother? Where is your sincerity says in worshiping and praising the Lord? To do your duty and obligation that your heart will align with a pure heart, not in hypocrisy. Pure heart, malinis, putli, dalisay nga puso. True worship, totoong pagsamba, is a sweet fragrance.
matamis na amoy. Ito po ay nagmumula, umaagos, galing sa puso mong totoo nagmamahal sa Diyos. Hindi dahil gumagawa ka lang ng outward performance para makaawit ka lang. No! It's not a true worship. How could you see that your heart is pure? Hindi nakikita yung totoong pagsamba pag-awit mo. Kaya kung totoong pagsamba pag-awit mo, matamis yan na bango, sabyo sa harapan ng ating Panginoon. When it flows, ito po'y dumadaloy galing sa puso mong totoo nagmamahal sa Diyos. Hindi dahil sa kanang ginagawa mo lang outward performance. Just to do your own obligation and duty. Hindi po. Not mere outward performance, kundi it flows from the heart, truly in love with God. That is pure heart and that is true worship. Ang totoong pagsamba, maging matamis na samyo, mabangong samyo, is a great fragrance sa kalangitan sa ating Panginoon. Dumadaloy galing sa puso mong totoo nagmamahal sa Diyos. Mga minamahal, let's do it. Gawin natin ang tamang maging puso natin pag dito tayo sa sambahan. If we do it, our obligation and duty as a true worshiper of God, gawin mong true worship ang gawin mo. Because we are the true worshiper of God. Totoo tayong nagsasamba sa Panginoon. Totoo tayong sumasamba sa Diyos, dapat ipakita yung totoong pagsamba mo na magbigay mabango sa puso. Dumadaloy galing sa puso mo, totoong nagmamahal sa Diyos. Hindi para masunod mo lang ang obligasyon, magpe-perform ka lang dito, wala kang niramdaman. You have to process your heart. Developing sincerity is a continuous process of sanctification. Ang pagdidevelop ng sinceridad, ito'y patuloy na proseso sa papunta sa kabanalan, pagpakabanal. Maging banal ang puso, asking God to search by heart. Pag tumatayo ka rito, you ask the Lord, asking God to search by heart, to remove hidden self-interest. Alisin ng Diyos sa mga nakatago dito, mga self-interest sa puso mo. Kaya pag tumayo ka, umawit ka, sumasam Diyos, forget yourself. Remove hidden self-interest in your heart. Asking God to search your heart. Lord, search my heart. Remove! Alisin mo na tago dito pag sarili ko lang kapakanan. Hindi. Madibilop ang sinseridad sa patuloy nga proseso sa pagpakabanal. Kaya kung wala kang kabanalan, hindi ka sumusunod sa kabanalan, hindi mo maramdaman ang presensya. Hindi mo pakita ang sinseridad mo. It is a developing ongoing process. Developing sincerity is a continuous, patuloy nga proseso sa pagpakabanal. Asking God to search your heart. To remove hidden, nakatago dito, nga pang sarili mo lang ambisyon o interes sa buhay. Pag nawala na yung nakatago sa puso mo diyan, nga nakatago nga self-interest, sigurado, puspusin ka na ng banal na Espiritu. Hindi po dito just to perform sa ating performance. Hindi po. Galing sa pure heart. Kaya ngayon, awitan natin ang Diyos. Sa pag-awit natin, ipakita mo na malinis, banal ang puso mo. Katapatan mo, From your heart. Diyos, tunay at tikilan. Ang pag-ibig mo'y wakas.
wakas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit Papurit pagsamba, inaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman. Kailanman luwalhati ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Hallelujah! Sa aking puso, Isinggit mo galing sa puso. sa aking buhay. Papurit pagsamba, Dilisangin mo ang puso na. Remove the hidden self-interest bukas and hypocrisy. pagkailanman luwalhati ka. Asking God to search your heart. Panginoon, Kay puti mo sa ikaw lamang ang lagi ko Jesus. Bigay mo ang puso. Aron mawala sa puso natin mga nakatago diyan. Maging mapanal ang ating puso. Maging dalisay. Maging putri sa ng Diyos. Puspusin tayo ng presensya ng Diyos. Singgit mo. Hindi tayo makatago sa Diyos. Nakikita niya lahat. God judges our heart. Panginoon, luwalhati ka. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Hallelujah! Jesus, hallelujah. Panginoon, ay buti mo sa Salamat, Lord. Tinuruan mo kami paano maging dalisay ang puso namin. Mga minamahal, sabi nating mensahe, ask the Lord to search our heart.
Ask the Lord to search our heart tonight and remove, alisin sa puso natin yung pagabara upang daluyan tayo ng malinis na puso at dalisay. Madama natin yung Santong Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mo pabayaan sarili mo, wala kang maramdaman na presensya. Hallelujah. Jesus. Mga minamahal, habang naramdaman natin ang presensya, manalangin muna tayo. Mamaya na natin patanggapin natin bisita. Sayang ang presensya ng Diyos pag ito'y mawala. Hallelujah. Singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus, hallelujah. Opo, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Na you're the one who judges our heart. Ikaw lang ang nagahusga sa aming puso at nakikita mong laman. Maraming salamat sa mensahe mo. Kaya Lord, patawarin mo kami. Create in us a clean heart, a pure heart, Lord. Puno ng iyong presensya. Tulugan mo. Remove all the self-interest in our heart. Carnalities, change us to be sanctified in you. Heal our sicknesses, our problem. Bless us so much, my God. Financially, spiritually. Hold us, Lord, tightly in serving you, my God. Remove the poverty in our life and weaknesses, Lord. Bless our business, job, and work, everything, Lord. To the prosperity and fruits of prayer, beloved parents in the Lord. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Ipatong kami sa ulo niyong isa nakataas. Lahat tayo mag-rebuke with all power and authority. Upo malapay na baba ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan, minsanan pa ulit. So that the lagi, the blood parents in the Lord, in the mighty name of Jesus, I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out opposition right now, the might of Jesus, be healed, be healed, be healed right now. Problems, vices began, poverty began, weakness began, blasphemy, so much by God, creating a pure heart ang sanctified Lord. In Jesus' name, and Jesus' name, amen. Basta Lord, hallelujah. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal, lahat tayo ay tumayo. Manindog kita. At habang nagapanindog ka mo, ato mo na Brad, swerte ka, anhe ka diri ka ng gabi. Kaya gusto ng Diyos, tulang ka maging sincero sa pagsimpa kanya. Diri pa'y tinuod nga Diyos ang inalagaran. Kaya ibayo iyong kamot, ibiyong iyong mata, at sabat ka sa akong pangamuyo. From your sincere heart, tubaga kini, lito ka. Amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus. Ginoo, salamat si mong gugma, kaluoy alang kanako. Ginoong Jesus, salamat sa pagdala mo kanako diri. Og ni ako sa tubangan mo, nagapangayo og kapatawaran sa lahat na akong pagkakasala. Pasaylo ako, Ginoo, og isulat ang ngalan sa langit. Kung idawat ko ikaw, nga akong personal nga mangluluwas, Diyos o gari sa akong kinabuhi. Luwas ako, pagtitibok kong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ang gadawat. Amin. Salamat sa katawan na to, Lord. Lord, duol ka nimo. Luwas siya, pasay luwas siya. Nga mo ni sinugdanan sa paglilingkod niya sa iyo, buong pamilya nila, iligtas mo, Lord. Kabagan mo kaluin sila. Sulbara problema, kung may malakit balatian, ayuha sila, Lord. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen pa sa Lord. Hallelujah. Ma'am na mahal, tayo po ay may upat ka reglamentong kaluwasan. Upat reglamentong kaluwasan. Una, pagtuo. Kadua, paginulsol. Pangtulo, bautismo sa tubig. Sa ngalan Jesus. Maborn again ka. Para mapatawad di mo sala. At pang-upat, madawat di mong balang espiritu. Palanginan ka Diyos. Amen? So, mayroon tayong practice, choral mimer, 6 p.m. tomorrow. Dahil sa Sunday po ay Mother's Day na. Kaya advance sa mga nanay, mga minamahal, Mother's Day po na tayo. So,
Pabautismo sa birth, bautismo yung mamaya. Kung mababautismo ka, mayroon baptilmas, baptismal robe, ipasabot sa mga preacher sa iyong brad para palanginan mo sa Ginoo. Nagapangamuyo na ba ta? Umanatali, Hans? Sige, mulokso na lang. Sige. Mayo ka mo at mulokso kita, tulog ka bisas. Amen. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Pasensya na ka mo, medyo na sobrahan gamay ang atong mensahe. Kaya dapat nato iparating. Kaya hindi tayo magdugay atong beloved Preacher Dante makapayag sa ating closing prayer. After this, meron tayo lihan sa mga sakit at atong lingkuranan, kamada po natin po. Padayon tayo kapangayo sa mga pledges para sa atong simbahan. Magbigay kayo mamila para palanginan ka mo sa Diyos. That, from your heart, dalisay nga puso, tutulong ka mo sa gawa ng Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. God bless you, Brother Auden, Preacher Andy Binias. Na manalangin mo na mahal, magpasalamat sa Ginoo. Hallelujah, balang nga Diyos sa langit, higumang Ginoo sa ngalan sa Kristo na sa kagabion, Ginoo God. Aning bago lang natapos, yung balang bulaton sa midweek service. Salamat, ikaw nagkapanalangin, nagagabay, naghatag kalipay kadasig. Sa tanin mong anak, pagtampong, Ginoo, bisa pa sa mga bisita, Ginoo God, ikaw nagpanalangin ng mga adlaw. Salamat ka sa pagsugod sa MC, sa pagday, Ginoo, sa mga lawiton, Dars Tisa, sa Joyful, sa solim nga lawiton, Ginoo God, ikaw nagpanalangin sa mga pawitan, Dars Tisa, bisan pa Ginoong Isus, sa mga buhing kadaugan, sa ating mga anak, ng mga paminawan, kanunay ka nagpanalangin, nagagabay, nagabantay, sa mga gahong, sa presensya, Ginoo God. Salamat, Ginoo God, sa malawiton, Dars Tisa, sa David, choir, Ginoo, sa malawiton, nga pagkawitan, ikaw nagpanalangin sa malawiton, sa presensya, nga sa among kanunay na mga batyagan, ng mga gahong, gasya, kaluoy, Ginoo God. Salamat, bisan pa sa paghatag, pasabot sa paghatag mo itinubdan sa lang panalangin, Dars Tisa, bisan pa sa imong pulong ang gidala sa imong bus nga lagad. Ikaw magapanalangin pagtuho po sa kasing-kasing ang imong pulong mga paminawan, nga dili ba sayang kami nagapabot sa pagbalik, ikaw magapatubo, Ginoo God. Dalaygon kas pagtapusan nimong pamapauli, Ginoong Kristo. Kami naghangin sa mga mahanan nga lan upamos mga ngamal pastor evangelist, well this tadal mida mama there sa pastor dinak mo mida Ginoo sa pag-amping pengos bertiman sa pagpamauli. Ang imong gahom ang presensya magabantay mag-amping ka sa kadalan hangtod sa imong panimalay. Kapuno sa kalibay kadasig ibalik mo kami sa overnight prayer, Ginoo. Man si manak kung makasimba yung sawon kami uban sa mga bisita sa imong gahom grasya kalipasan matan sa imong gamahanan ngalan sa Kristo. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po, manamahal. Beloved Lord, our sister loves you more. Ayaw mag-absent Friday po. Overnight pray natin. 6 p.m. po, may practice ang choral at may verse. Yes, I love